Dagdag lang po ako diyan 'no, kasi yung kaso po supposedly na-issue sa warrant of arrest, I'm counsel for Congresswoman Laila De Lima there and Father Flavi 'no, yung kaso na perjury. Ito ay pinapakita right from the very start, we've already seen the pattern because Congresswoman Laila De Lima is a victim of manufactured evidence. Ibig sabihin, ito yung mga tao na incredible, nagpagamit, tinakot, nabigyan ng kung anumang reward para mag-imbento ng kwento laban dito sa mga personalidad nito, ultimately because they want them to be silenced. Nakita na namin yan sa kaso ni Laila De Lima nung panahon ni Rodrigo Duterte. She was in jail for 7 years. So nung nakita namin itong pattern na ito, tatak Duterte, no, na mag-iimbento ng mga ebidensya, magmamanufacture ng evidence, mag-a-abuse ng justice system, kinasuhan namin sila ng perjury kasi wala naman talagang katotohanan yung mga pinagsasabi nila laban kay Laila De Lima. Lalong-lalo na sinabing tumanggap siya ng pera, hindi naman siya congresswoman noong mga panahon na yon para siya makikinabang sa supposed flood control scandal. No? So, it only bolsters the fact na unreliable. Nakita na rin ng korte, enough for the court to issue a warrant of arrest. Nakita ng Department of Justice yan, and prima facie evidence yan with reasonable certainty of conviction ang nakita ng Department of Justice, and nakita na rin ng korte na may probable cause. That's the reason why na-issue warrant of arrest. No? So ang malinaw ay itong mga supposedly ex-Marines na hindi naman Marines, no, na dishonorably discharged pa ng Armed Forces of the Philippines, nagpagamit, unreliable, ngayon ay nagwi-withdraw na. At again, nakita na namin yung clear pattern ng manufacturing evidence. Tatak Duterte ito, nakita na namin noon pa. Sige, basahin ko lang yung opening statement namin dito sa Bantay Senado. No? Gusto namin sabihin na huwag tayo mapapagod sa pagsubaybay sa impeachment trial of Vice President Sara Duterte, lalo na lumilinaw na ang buong kwento. On day 11, nakita natin yung testimonya ni Audit Official Roderick Wamil. Among the transactions questioned was the reported use of 40 million to purchase medicines as rewards, which the COA found unauthorized under the rules. Di ba nakakabahala itong mga ito? Ano, ang mga informants nila lahat may sakit? Hindi ba dapat ordinary line item ang mga gamot na subject to public scrutiny? Bakit pa sikreto kung sino ang binibigyan ng gamot? At bakit walang resibo? Nung day 12 naman, nakita natin na around 200 million in confidential funds, walang supporting documents, including yung 112.5 million supposedly used for DepEd's counterinsurgency activities. In short, kung walang supporting documents, drawing itong supposed counterinsurgency activities. Wamil also testified that the representatives of the OVP and DepEd asked that the audit observations be not issued, which is a requirement under the joint circular. Most importantly, he said, Vice President Duterte, as agency head, is accountable for the misuse of the funds, and there is a presumption under the circular that if the same has not been properly liquidated, a presumption arises that she appropriated such funds for personal use. Noong day 30 naman, nakita natin yung mga sagot ni Wamil sa mga tanong ng senator judges. During Senator Amy Marcos's questioning, there were attempts to isolate Vice President Duterte and put the blame on the special disbursing officers who withdrew and physically handled the cash. The apparent theory was that since Duterte was not the payee and did not personally receive the money, the Vice President is off the hook. We salute Auditor Wamil for rejecting the interpretation. Under the joint circular, it is the responsibility of the head of agency first to approve the cash advance. Second is to oversee the agency-wide utilization of confidential funds. And third, to ensure compliance with the joint circular. These are not minor administrative duties that can be simply delegated away. They go directly to the authority, supervision, and accountability of the agency head. The funds were released under the authority of the Vice President. She approved the advances. She headed the offices that utilized the funds. It is unacceptable that in the attempt to isolate the Vice President from responsibility, her own staff are being positioned as scapegoats. Sa kagustuhang iligtas si Sara Duterte, ang sarili niyang mga tauhan ang mga inilalaglag. Nakakabahala ito, lalong-lalo na sa mga staff ni Vice President Sara Duterte. Hindi kaya darating ang araw na kayo naman ang ilalaglag ni Sara?
The buck stops with Sara Duterte. Kahit anong tumbling ang gawin ni Senator Amy, malinaw na ang nag-utos na withdrawin muli sa land bank ang 612 milyong piso na inilagay sa gym bag ay si Sara Duterte. Si Sara Duterte lang ang pwedeng mag-utos sa disbursement officers na kunin ang pera sa land bank. Ang sarap ng buhay, di ba? Nilalagay lang sa gym bag yung limpak-limpak na cash. Sa simpleng description, nagwalwal si Sara Duterte gamit ang confidential funds sa unang taon pa lamang ng kanyang panunungkulan. Binaboy ang sistema ng confidential funds kasi gano'n rin ang ginagawa nila sa Davao Confidential Funds. Masakit ito sa bawat Pilipino dahil gano'n na lang tratuhin ang pera ng taong bayan na dapat sana ay napapakinabangan ng lahat. Sa aking personal na tingin, batay sa ebidensya at bilang practicing lawyer ng mahigit isang dekada, ginamit ang confidential funds para sa kinasusuklaman nating patronage politics. The timing of the disbursements is not an accident. Pinamigay ang pera ng taong bayan sa panahon ng Pasko sa mga tao ni Sara to buy their loyalty. In short, patronage politics using the people's money. Ginawang pamasko sa mga politiko o sa mga taga-suporta. Kaya ang bilis mawaldas ang pera sa loob lamang ng 11 days nung panahon ng Pasko. Hindi aksidente yung timing na ito. If the Vice President wants to dispel the suspicion that these funds were pocketed or used to build or reward a political network, then the defense must present credible evidence. It must identify the genuine recipient, establish the lawful purpose of every expenditure, and prove that the money reached legitimate confidential operations. The impeachment court, finally, must follow the money trail. Public money leaves a trail. The movement of money does not lie. Follow the money. If the trail leads to political allies, favored networks, or individuals connected to the Vice President, then the public will see confidential funds for what they may truly have become. Ang CIF ay nagiging instrumento ng patronage politics o nakasama sa bilyong-bilyong pumasok sa bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Hindi naman kasi sila law enforcement agency, nakukuha ko pa kung may confidential funds, NBI, police. Office of the Vice President tsaka DepEd, ginagamit talaga itong pera na ito para sa sarili nilang bulsa o para sa patronage politics. Follow the money. And it's evident that Sara Duterte has misused public funds. Hindi na nila pwedeng sabihin na hindi sila magnanakaw kung hindi nila mapatunayan kung saan nila dinala ang pera ng publiko. Malinaw na impeachable offense ito. Lumilinaw po lalo ang ebidensya. Kaya ang aking panawagan bilang public interest lawyer is now to convict Sara Duterte, batay na rin sa ebidensya. Maraming salamat. Attorney Dino, doon sa mga pinisentang ebidensya, testimonya ng prosecution itong mga nagdaang araw, anong pananaw ninyo? Natumbok ba ng prosecution yung pinakamahalagang bahagi kung saan naipakita na otorisado ng pangalawang Pangulo yung paggamit dun sa mga pontong ito? Ang nakita natin na ebidensya so far, kita na nilabas yung pera. Malino na yon. Even the defense will not contest that. So nilabas yung pera, gamit yung gym bag. Pangalawa, nakita natin na ginamit yung pera supposedly for confidential operations pero ang substantiation nila ay gamot o mga acknowledgement receipts o walang resibo. Under the joint circular, tatlo ang ibig sabihin yan. Una, kung sakasakaling walang liquidation, sinabi ko na kanina, may presumption na personally ginamit or personally nakinabang. Di ba? It was appropriated for personal use. Pangalawa, dapat kasuhan sila ng kasong administratibo at forfeiture proceedings. At pangatlo, meron pang kasong kriminal. Yun yung tatlong bagay na nakalagay sa joint circular pag hindi mo maliquidate yung mga resibo ng maayos o yung mga ginastos mo ng maayos. Simple lang, di ba? Student organization nga, pagka pinabili ka ng kahit ano, kailangan mo i-liquidate. Pag ikaw nga, pinabili ka kahit na suka o ng ketchup o ano ba, ng seasoning sa tindahan ng amo mo, kailangan i-liquidate mo yung sukle at papakita mo yung resibo. Tapos yung pangalawang pangulo ng pinakamataas na opisyal na nakakapagtaka kung bakit may confidential funds, exempted doon sa ganyang catching scrutiny, no? Hindi dapat yan. So, malinaw na
walang resibo, merong presumption that arises na it was appropriated for personal use, no? At saka kataka-taka, no? Kataka-taka yung mga pangalan nila Mary Grace Piatos, kataka-taka yung mga pangalan na nakapikit. Ano ba yung mga ganyang mga pangalan na binaboy, yung confidential funds. Ginawa na nga chichirya habang nakapikit. 'Di ba? Yung pera ng taong bayan. It is scandalous. And you know why? Buti pa nga nung panahon ni Napoles, sabi ko nga, kumuha ng mga board exam passer, kinopya yung mga pangalan doon. Supposedly, yun yung ginawa. Ito, habang kumakain ng chichirya, kung ano mga pinaglalagay ng mga pangalan doon. It's scandalous and it is what we call hubris. Alam niyo kung bakit? Kasi matagal nang hindi napapanagot ang mga Duterte. Ginawa na nila yan sa Davao, nananapak na nga ng sheriff, nananakot ng presidente, malawakan ng patayan 30,000 plus. Akala nila hindi sila pinapanagot. So the question then becomes, how strong will our institutions be? And are we gonna let the Dutertes off the hook once again, despite the scandalous level of things that they are doing to our country? Sana naman hindi. Kaya sabi, ang panawagan namin, convict Sara already. Ewan ko kung survey result ito, no? Na sinasabing 90% of the people have not been following yung impeachment trial. Only 10% ang naging religiously following yung proceedings. As head of Bantay Senado, ano tingin mo rito? Ano yung dapat gawin para mas involved ang civil society sa impeachment? So as co-convener of Bantay Senado, ang ginagawa po namin, umikot kami sa mga campuses, nagkakaroon pa kami ng community watching, no? Pero syempre, kami ay volunteers, hindi naman po galing po yan, out of pocket po namin yung mga gastos diyan, no? So I think malinaw dapat na hindi masyadong magtagal. Yung mga comparison ng mga documents na yan, sabi nga Daryl Capuna, nanonood pa siya ng Odyssey. Walang pakialam yung tao dyan eh. 'Di ba? And these things should have been done outside of the court. Kailangan ilagay na yung witness, kailangan malinaw yung kwento ng witness. Ito, in all fairness sa prosecution, no, naging interesting last week, 'di ba? Naging interesting yung discussion. Malinaw yung kwento. Ang ganda ng mga tanong na na-piece yung narrative na kung paano yung withdraw yung pera hanggang sa kahit na technical ito, audit ito Pero kahit na audit, nakita natin yung totoong kwento at ano ibig sabihin ng mga legal implikasyon na wala yung mga disbursement vouchers na yun. No? So kaya kami sa Bantay Senado nananawagan na huwag tayong mapapagod, bantayan natin yung impeachment trial kasi ito ang pinakasagradong mekanismo ng pananagutan sang-ayon sa saligang batas at huwag nating payagan na i-hijack nila, lituhin nila at pagurin nila tayo dahil yan ang gustong-gusto ng mga walang hiyang buwababoy sa sa kaban ng bayan. Can you imagine, law enforcement agency, NBI, primary, di ba? Yan ang premier law enforcement investigating agency natin, 25 billion per month. Yung isa, ginastos 16 million per day. Around that much, no? Tapos wala namang mandate to investigate, to arrest, no? Actually, I was talking to other law enforcement investigative agencies. Coast Guard, halos ang baba through the years ng ating binibigay, 5 million, 10 million ang binibigay natin. Yan ang nag-i-enforce ng lahat ng mga smuggling para pigilan, 'di ba? Yung Coast Guard supposedly natin. And then meron pa tayong threat sa China, even NAPOLCOM, the National Police Commission na nag-iimbestiga ng mga police natin, walang confidential funds. Tapos Department of Education Secretary and Office of the Vice President, 600 plus million na ginasta lamang nung panahon ng Pasko. Gusto ko lang rin also to take a look at the timeline. No? Again, as a practicing lawyer, tignan natin kung ano nangyari Pagkatapos mag-issue ng COA audit observations na walang mga acknowledgement receipts, wala pang mga resibo ng mga maayos, walang liquidation na maayos, tsaka lang sinabmit itong mga supposedly acknowledgement receipts. No? Hanggang napunta dun sa notice of disallowance. What does that establish? It establishes na after the fact lang, ginawa itong mga dokumento na to. In other words, dinoktor. Kaya nga iisa lang, sabi sa NBI investigation report, pipito lang na tao ang gumawa ng lahat ng mga ito. Nag-imbento ng mga pangalan. Why? Kasi nag-observation na at kailangan nila mag-attempt to comply
Kaya nagdoktor na lang na mga kung ano-anong dokumento kahit na mabuhay na yung mga pangalan at kahit iilang tao na lang ang pipirma. That's what the evidence is looking. Okay? And very clear, panahon ng Pasko, binaboy talaga yung confidential funds, pinamudmod sa mga taga-suporta. Na itong moral repugnance, no? Morally repugnant yung pinaggawa ng mag-inang Leviste dito no. Ito yung tinatawag natin sa Gen Z slang no, tsaka sa millennials slang na typical nepo baby. No, napakalaking nepo baby, pinagkakitaan yung posisyon nila sa US racketeering ang tawag dito organizing a grand corruption na makinabang ka, makuha mo yung concession, makuha mo yung mga awards sa intervention ng nanay mo na sinasabi na nag-lobby sa Kongreso tapos hindi ka magde-deliver ng kahit na anong electricity na pinangako mo, ibebenta mo para kumita ka. Hindi ba scam yun? Sabi nga sa words ni Laura Capunan di ba? Scam ito. No, grand scam. Sa US, racketeering ito. Unfortunately, wala tayong racketeering, no? Pero meron tayong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At kitang-kita yung moral repugnance nung pagiging nepo baby niya na kinabang billion-billion at the expense of the Filipino people na nagsasuffer ngayon na mataas ang kuryente. Malinaw no, sabi nga ni Senator Robin Padilla, wag one-sided, 'di ba? Pero binibigay niya sa prosecution tsaka sa defense, we are in an adversarial system. Parang gusto ko itapon lahat ng mga lowbox ko Parang walang silbi at nilecturean tayo sa sistema ng legal nitong si Robin Padilla. Pero the way he is asking questions, kitang-kita na para ba nag-aabogado. Sa bagay, sinabi niya naman noon na kahit nasunugod siya, magtutunog Duterte siya. Pero one thing na we are looking at in the advocates of public interest law and in the different organizations that I belong to is yung curious proclamation niya na in his questioning na siya ay komunista. No? Bakit siya NPA, sabi niya, di ba? Bakit siya sa akin scandalous? Kasi di ba Lieutenant Colonel ito, reserve ng Army, hindi ba tantamount to espionage yan? And hindi ba dapat itignan ng ating investigating agencies kung may espionage na nangyari, kailan siya naging NPA? At bakit siya part ng army kung ganun? Ano yung mga pinamimigay niyang state secret, state evidence na accessible sa kanyang security clearance? 'Di ba? Kahilan tong nangyari itong mga itong bagay nito. So pinag-aaralan namin ngayon 'yan, no? Pero I'd like to say that kung sakasakali niya na proclamation niya na NPA siya, bakit siya nasa army? Having said that, apart from Robin Padilla, 'di ba? Nakita naman natin yung line of questioning ni Alan Peter Cayetano, ni Pia Cayetano. We condemn in the strongest possible terms yung asal ni Pia Cayetano na nagpuput ng splice video na parang Splice Girl, no? Na splice video, pinapalabas niya in a wrong light, in a wrong angle, yung exchange supposedly ni Alan Peter Cayetano at ni Chel Jokno, no? Is that the behavior of impartial senator judge? It is not. It is looking like nagiging propaganda machine pa siya. And that is heavily unacceptable, which is why last week our group again filed an ethics complaint against kay Pia Cayetano. No? Tandaan rin natin na sila Alan Peter Cayetano naging involved din sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa, which is also a complaint right now that is still pending with the Ombudsman. Hopefully, we will already be able to resolve that at the soonest possible time. No? Yung kay Senator Amy, nagtataka naman ako kung bakit para siyang nag-aabogado na nilalaglag na yung staff ni Vice President Sara Duterte. In fact, nung narinig ko yan, sinabi ko na nga kanina, yung line of questioning niya, kung ako staff ni Sara Duterte, kakabahan na ako Ilalaglag rin ako nito someday. Gagawin akong scapegoat. Sara Duterte cannot have her cake and eat it too. She cannot proclaim na successful lahat ng mga operations ng Vice President. Pero, tapos siya ang leader. Tapos pagka merong kabalastugan, staff niya lang. Pero pag may success, siya yung head of agency. Di ba? Hindi pwedeng ganun yung asal She is the head of agency and ang tandaan natin in impeachment proceedings, ang pinag-uusapan lang natin dito is her continued fitness to remain in office. It does not inspire confidence na ilalaglag mo yung mga tauhan mo kasi may mga corruption pala nangyayari under your nose at ituturo mo na subsequently na sila ang nakinabang. Sila ang hindi nag-liquidate. Pwede ba yon na it's happening underneath your nose? At ibig sabihin,
it does not inspire confidence at dapat hindi na siya manatili sa kanyang posisyon because of sheer incompetence, because of the betrayal of public trust, pero ultimately, it's precisely because of corruption of this magnitude that evidence shows she actually authored and she benefited from.